kapatid, ituon po natin ating mga paningin para sa Diyos. Buksan po natin ating isipan at puso at ramdamin natin ang presensya ng Panginoon. Tuloy niyo umawit. Puso ko'y ginugulo sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pag-inabatin mo na ikaw ay mamasdan, magaligan sa'yo ay pumisan. Isa pa. Ang puso ko'y nilulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pag-inabatin mo na ikaw ay mamasdan, magaligan sa'yo ay pumisan. Turuin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, lutugan ng iyong wagas na pasigan. Daluyan ng ulan hanggang mga patuloy pagsamba, magaligaw ngayon at kailanman. Ang puso ko'y binubulong sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pag-inabatin mo na ikaw ay mamasdan, magaligan sa'yo ay pumisan. Turuin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, lutugan ng iyong wagas na pasigan. Daluyan ng ulan hanggang mga patuloy pagsamba, magaligaw ngayon at kailanman. Turuin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, lutugan ng iyong wagas na pasigan. Daluyan ng ulan hanggang mga patuloy pagsamba, magaligaw ngayon at kailanman. Magaligaw ngayon at kailanman. Magaligaw ngayon at kailanman. Sa padakilang Diyos, sumagaling sa Panginoon, patuloy po kami malapit sa iyo at nagpapakumbaba, Panginoon, at humingi ng kapatawaran sa bawat pagkakasala namin, Panginoon, sapagkat tao lamang po kami na nagkakasala. At muli po, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, kami ay lumalapit sa iyo at humingi, Panginoon, ng gabay at bigyan mo bawat isa sa amin, Panginoon, ng kalakasan sa araw na ito para sa pagsamba sa iyo. Kumilos ka ugat sa aming mga buhay at bigyan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, ng dagdag na kaisipan, Panginoon, na maunawaan namin ang iyong mga salita at aming may sa buhay, Panginoon. Lord, maging sa aming mga pastor, Lord God, i-bless mo po sila, Panginoon. Bigyan mo po sila ng dagdag na halaman, Panginoon, para may share sa bawat isa amin, Panginoon, yung salita. Maging sa aming mga kapatid, Panginoon, na wala po dito, Panginoon. Lord, aputin mo sila ng makapangyarihan ng kamay, Panginoon, at patuloy mo silang ingatan. At muli, Panginoon, ang papuri at
Sige po, natin natin ang bawat isa. Amen. Magandang umaga po muli. Masaya po bang lahat? Amen. Masaya po ang lahat ng mga anak ng Diyos. So sa oras po na ito ay lumako po tayo sa mga may pagpapasalamat sa Panginoon. Testimony. Sinong mayroon? Sinong nais magpasalamat? So ako muna na, ako ay nagpapatotoo sa Panginoon na nung ikapon pala, sobrang init. So, may mga pangyayari na nagaganap doon sa namin, sa site namin. So, yung kasama kong leader, isa, may kasi dito, may parang mayara. So, nandun siya sa kabila. So, nung sinilip nung kasama kong isa, pagtingin namin, bumagsak na pala siya. Bumagsak na. Sabi niya, yung parang namanid na yung katawan niya. So, inatake na pala yung high blood. So, nung tinulungan namin, tapos dinala siya sa ospital, sabi, naputukan po ng ugat sa utak. So, pinagdasal ko lagi sa kanya na sana ay gumaling po siya. Tapos, yung pa nun, yung may problema pa yung iba kasi yung anak niya, nandun pa sa ospital. Tapos kahapon, siya na naman. So, ayun, pinag-pray po namin na sana gumaling po siya kasi di namin alam kung ano nang nangyari sa kanya ngayon. Kasi sabi nila, parang nakumatos siya kasi wala siya. So, ang inano ko naman sa kanya, di pa siya nagsisimula sa sa trabaho. Tapos, siguro matake lang talaga. Di pa naman siya nainitan kasi di pa siya nagsisimula. So, doon nakapagdasal ako, sabi ko, nasa isip ko talaga na ang buhay ng tao ay di natin nalalaman kung kailan lilipas. Di natin alam yun Kaya sa patuloy na pag-iingat niya sa akin sa araw-araw, yun ay pinapasalamatan ko po sa kanya. Yan lamang po. Sinong may nais pa po? Pasalamat? Meron pa po?
Huwag kang lumahiya po. Sigurado mayroon. Pastor Ron. Purino ang Panginoon. Ako mayroong mga pagtotoo na naiiyak ako. Kasi hindi siya natural sa Kristyano. Una ho, ang dati kong salamin, 350. Ngayon ho, kahit wala ako, nakakita ako. Walang nag-pray sa akin. Dati ho, ang height ko, binata pa ako, 5'4" lang. Pagkat po, 5'3". Eh ngayon ho, nasa 5'6", 5'7" na ako. Sa iba kasi hindi himalayon eh. Eh sa akin, malaking himalayon. Wala akong ginastos, wala akong kinain. Saka, nung minsan naalala ko, nung ako dumalaw yung kaibigan kong pastor, may panggaling ka ba sa may pain? O di, meron ko dala, kinain ko sa kanya. Sabi ko, I love you, I love you too, I love you three. Yan. Meron pa ba? Yan ang pastor. Meron ba yung I love you? Sabi ko yung I love you, mamahalin mo yung sarili mo katawan. Ay yung I love you too, pati kaluluwa mo, mamahalin mo rin. Ay yung I love you three, mamahalin mo at mamahal sa'yo. The Lord. Kaya wala akong minister ako gano'n, kaya ako gumagamit ng tinatawag ng verses. Yung actual. Ngayon, takot ako yung pakilala yan, mahima lang din dito. Kasi nasa relihiyon pa rin tayo, wala na tayo sa reality. Iba na ho ang reality niyon. May kasama ng technology. Kaya nag-abutin ni Lord yung mga tao, kahit hindi face-to-face. Ngayon o, yung latest na parang pinakikita sa akin ni Lord, ay dapat na raw ako mag-heal sa mas marami, sa mas malalayo. Sabi ko, baka lalo ako ipaniwalaan. Nagising tayo na pray over. Ngayon o, iba na ho ang sakto na parang kahit nasaan kayo, meron lang kayo, ayun lang ang problema sa atin. Iba yung mindsetting natin. At sabi ko ng Romans 12. Kaya ako tayo nag-worship para mabago yung pananaw na ating kaisipan. Kung hindi ko tayo sasabay sa panahon mo ngayon, sa aking humong pangangalan, hindi na pwede isa-isa ang kaligtasan. Ang kailangan bayanan, kasama na lahat. At yun po yung nakita mong original gospel, Ephesians 1:13. Baka yung may naging bayan ng Diyos nang manalig kayo sa mabuting balita na may dalang kaligtasan. Kaya sabi ni Lord, ipatotoo mo yan. Iba na rin ang parang ngayon, hindi na ko yung dati. At ako naluloko dahil meron pa sa atin na sarili yun. Kaya pang umalit ako naman salitaan natin, crossover. Kaya dito ko kinakatakutan naman yung asawa sa anak. Tek naman lagi yan. Sabi ko, sa iba libre pwede. Pero naniniwala ko, mas mabilis ang galingan ngayon. Mas marami yan ang kaligtasan ngayon. Kaya malapit kasi dumating. Ay tayo, wala. Doon pa lang tayo, nakapaon tayo doon sa pinauna tayo doon eh. Nandun lang tayo. No? Kasi alam ko kayo, ngayon ko lang ito sinabi. May dakila akong ginagawa ang Panginoon. Mabilisan, malawakan. Kaya kung hindi tayo magbubukas, ay sayang yun. Lago ng kapurihan, ay yung binabalik ko sa Panginoon. Dati ho, nung ako ay binata pa, gwapo rin ho ako eh. Pero ngayon, mas gwapo ako. Anong sabihin ko? Panginoon.
Amen. Salamat po sa Panginoon. Meron pa po ba? Pastor Lito. Puri-puri po Panginoon, sa mapagpalang umaga, ako pinagagalakan po dahil sa pagingan ng Panginoon. Ako po isang miniro, dati ako miniro, sa Bicol at Paracali, sa Mariles Norte. Sanay po ako sa mga panahon na malalalim. Doon po sa amin, uso yung balon. Sa aking pong bahay, sa gilid ng bahay, meron akong sariling balon na kung saan ay yun ay iniiba namin. Mga ilumin. Malinis pa tubig kasi sa amin. Noong uli po ako, nakita ko yung ilalim. Sabi ko, bakit di nyo nililinis yung tubig natin? Nasa tabi lang ng simbahan yung pakita ng simbahan at yung bahay namin. Sabi ko, napakaraming tao dito. Pakita tayo. Sabi ko, inisip mo na lang ito. Sabi ko sa anak ko, sabi ko, Liquid, huwag ka munang umalis, tulungan mo ako maglinis ng balon. Di ko alam, kung pala sa bubong ng balon, may nilagay silang 30 by 30 na tiles. Kasi nag-tiles doon sa simbahan namin. Pinatong pala nila doon. So, nilagay namin yung kalok doon sa tapat ng balon. Habang kami naglilinis, malapit na siya matapos. Ang taas po ng balon namin ay 6 meters. Kasi natayo namin ang upahan niya. Bigla po sumigaw yung anak ko, Papa, may nahulog. Pag tingnan ako yung tiles, gaganyan-ganyan. Sabi ko, Hallelujah! Nung malapit na sa akin, sabi ng anak ko, bakit Papa nahiwala yung nahiwala yung mga tiles? Naging pino siya. Ay wala talaga akong ibang iilagan kasi yung laki ng laki ng balon namin, 80 by 80 lang, saan kayo ilan. Doon ko nakita yung protection ng Lord. At pinangako niya, iingatan niya sa panahon na ikaw ay sa gipitan, ang Panginoon nilagay na sa iyo. At nagtaka yung anak ko, sabi niya, Papa, kahit galos, wala ka man lang. Sabi ko, ganyan ang anak ng Diyos. Kanyang iniingatan. Imagine, kung ako tinamaan talagang wala nang makakabalik ng pastor dito. Pero sa protection ng Panginoon, siguro, talagang biglang sumabog yung tiles. Napino siya, nagtaka yung anak ko, sabi niya, Papa, bakit kaya yun? Hanggang sa patakyat ko, natanong niya ako, Papa, paano nangyari yun? Samantalang yung tiles, buong-buo na hulog. Kasi lumauso siya, sintro talaga ng balon na yung nasa gitna. Nung sumigaw siya, bigla pagtingala ko, sabi ko lang, Hallelujah. At doon na, pagpikit ko, wala akong naramdaman. So sa kita ganun anak ko, kasi tinitingnan niya, kasi tumahulugan ako, tatawagin niya yung isang anak ko, kunin ako doon sa balon. So, sabi niya, Papa, biglang sumabog yung tayo. Kita mo ako kapagyarihan ng Diyos. At nagtataka yung mga anak ko, sabi niya, Papa, mabuti na lang, hindi ka natamaan. Kasi kung natamaan ka, 1 meter na lang mga 2 meters kung tamaan ka ng maliit lang. Imagine yan sa GA Tower. Nalagagan kami ng pool, napakaliit. 12 na pool. Tumama sa bubong ng sasakyan. Tagos ko sa ilalim. Yun pa kaya. Tiles yun. Yung mariwasan na tiles. Kaya sabi ko, kita mo kapagyarihan ng Diyos. Kaya salamat sa Panginoon sa kanyang pag-iingat. Yun lang po po yung Panginoon. Amen. So, tunay po na napakabuti ng Diyos sa bawat isa sa atin. Patuloy po na siya ay patuloy na kumikilos at gumagabay sa atin at hindi tayo pinapabayaan. So, yan lamang po, So, patuloy po natin ipanalangin ang ating mga patotoo. Lord God, maraming salamat po, Panginoon, sa patuloy na pag-iingat mo sa amin sa isang buong linggo, Panginoon. At muli po, Panginoon, namin itong pinapasalamatan at ang itinataas ang papuri at pasalamat sa Panginoong Jesucristo lamang. Amen. So, bago po ang lahat, bago po tayo makinig sa salita ng Panginoon, so, may mga bago po tayo. Pinigulitang po sila. Ano pong pangalan ni Brother? Ayun lang po tayo. So,
Jethro. So, pasensya na. So, si Brother Jethro at saka si Brother Aldrin at si Brother John. So, sila po ay taga-Cotabato. So, meron ba isa? Si Sister, ang pangalan po, yung bago po sa likod. Aninita. Amen. So, welcome po kayo sa The Living Christ Church po. Hindi po aksidente kung bakit kayo ay nandito sapagkat tayo ay anak ng Diyos at pinag-isa. Amen? So, sa oras po na ito ay patuloy po tayong makinig ng salita ng Diyos. Tinatawagan ko po ang kanyang lingkod na si Pastor Ruben. Pagpalain tayo ng Panginoon. Isa mo po para kumaga sa inyong lahat. Natutuwa po ang Diyos, lalong-lalo na po ang inyong lingkod dahil sa presensya nyo. At tunay nga na napakabuti ng araw ngayon. Tingnan po sa pag-init. Pero mas mainit daw po yan sa impyerno. Kahit anong mainit dito sa lupa, mas mainit sa impyerno. Amen! Kaya dapat magsaya tayo sapagkat kahit papano iniingatan tayo ng Diyos. Ngayon mga kapatid, babasahin po muna natin ang isang talata na pagbabatayan natin ang ating pong pag-uusapan. Ito po ang sinasabi sa ating teksto sa mga ngaral 12:13 to 14. Ay pong lahat ay makinig. Sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos pagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Lahat ng gawin natin ay manulihim, mabuti man masama, ay susulit natin sa Diyos. Ay kung natin na nanangin, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang maraming Diyos, ang banal na dakila at pinakamakapangyarihan sa lahat, kami po ay narito upang kayo'y aming purihin, pasalamatan at sambahin. Dahil sa inyong walang sukat na pag-ibig at pagmamahal sa amin, na bagamat kami ay lagi nagkakasala, ay patuloy pa rin kami kinakalinga. Salamat po sa inyo, Panginoon, naming Diyos. Patawarin po ninyo kami sapagkat kami makasalanan. Inyo pong linisin ang aming mga budhi, sapagkat alam namin hindi mo pinakikinggan ang mga dalangin ng mga makasalanan. Ngunit, pinagpapala mo naman ang mga mapakumbaba at umaamin sa kanyang pagkakasala. Salamat po sa inyong pagpapatawad. Saliksikin po ninyo ang mga puso ng bawat narito. Ano man po ang kanikala na umalipin sa aming buhay, ay hinihiling po namin ang kalayaan. Malinis na puso ang aming kailangan. Lingapin po ninyo itong aming mga dalangin. At salamat po sa nadarama namin ganap sa aming puso dahil sa inyong habang kami pinalaya na sa kasalanan gawa ng masamang Espiritu. Dalangin po namin na sana hindi po ninyo kami iwan at pabayaan. Kayo po ang aming buhay at pag-asa. Hinihiling po namin ang patnubay ng Banal na Espiritu sa buo naming buhay. Ang sagutan sa lahat ng aming kahilingan, ang kapayapaan ng aming mga puso, ang kagalingan sa mga sakit at karamdaman. Ang aming Espiritu na sana'y laging nasa tamang pananampalataya. Salamat po. Ang lahat ng ito ay inaangkin na namin. Balutin po rin kami ng banal na dugo ng Panginoong Kristo upang kami magtagumpay, lalo na sa gawain ito. Ito po ang aming dalangin at hihingan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Purihin natin ang Panginoon. Palakpakan natin siya. Hallelujah. Tunay nga na ang Diyos ay mapaghimalan. Gusto ko sana magpatuto kami na kasi sobrang na. Tama na. Pero noong pizza 11, birthday ng aming pong kasama sa
sa yung aming kagawad na yung may hawak sa amin. Ito, patutuo ko muna ito bago tayo tuloy. Kasi hindi ko mapigil ang aking sarili na hindi ko ba paabot yung hiwaga at himala na ginawa ng Diyos sa amin. Noong gabi na nauna kami ng kasama na ni Sister Lindsay, ay pumunta kami doon sa mga alas 9 na yun. Pumunta kami na unang-una kami lumabas galing sa Navy. Papunta kami sa Gate 3. Naglakad kami. Nag-heels yung kasama. Ngayon, pagdating namin doon sa pinakadulo, bawal na pala. Diyan pala, kapag oras na sinarado na, wala na kahit anong pakiusap, hindi talaga pagbibigyan kasi iyan po ang protocol nila. Ang ginawa namin, siyempre sa pag-process bill, doon na lang tayo sa pinanggalingan natin. Di ngayon, para siya nagreklamo, pero sabi ko, kikwentuhan na lang kita para mawala ang pagod mo. Isang sasakyan ng lumaan. Yung sasakyan na yun, magkakaka, bakit hinigilan kami, pagtigil niya, sabi niya, sakay na po kayo. Pagtigilan kami ng dalawang Mr. Sabi ko, mayaman itong kasama ko, baka pinagda na kami, baka pinagdating. Yung nasa isip ko, nagdudugan ng kasalanan duda. Kaya sabi ko, wala tayong mga boses din, sakay tayo. Habang nasa sakyan kami, unang bukso sabi ko, sino po ang pinagkautanan ko ng loob? Hindi kumikipok, sabi ko, gusto, baka ito na. Ngayon, sabi ko, ako nga pala po si Pastor Ben, at ito naman kasama ko, Sister Lindsay. Doon nagsimula yung pagpakilala rin nila. Ako po ay preacher ng Saudi. Sabi ko, GIA na po. Sabi niya, upo, pero may GM, GIA and GM. Ngayon, papunta na ako sa Saudi, tama-tama naman, nakita tayo namin na lalabas ata kayo. O di, sabi, nagkapanatagan na kami ng loob. Sabi niya, kung saan ang bahay nyo, umuwi na lang namin kayo. Sabi niya, oras pa naman. Sabi ko, Sister Lindsay, yung kababa na kami. Nakita mo na ako, kung paano mo pingalan. Sabi ko, God comes from unexpected places. Ito ko yan talaga. Na, may mga bagay na hindi natin malaman na magkalayan mo bigla na dumaan doon. Samantalang wala na eh. Silencio lang buong kapaligiran. Kaya tayo ay magtiwala lang tayo sa Diyos at patuloy tayo sumunod. Itiyakin ko po sa inyo. Higit pa doon. Sabi ng Panginoon sa Diyos, higit pa doon nararanasan natin. Amen! Purihin na Panginoon. Doon tayo sa ating pong texto. Sabi ko dito, ang topic natin, the price of obedience and the wrath of disobedience. Ang gantimpala sa mga masunurin at ang puot ng Diyos doon sa mga tao na sumusuway. Lahat tayo ay dapat magkaroon ng takot sa Diyos at pagsunod sa utos ng Diyos. Tandaan natin na walang makapagtatago sa Diyos ayon sa ating teksto, landas sa Kanya ang lahat, maging ang ating pag-iisip. Hindi totoong walang nakasunod sa mga kautosan ng Diyos. Sabi nga, tinunan ko po ito na bakit nag-outline ako ng ganito. Sapagkat gusto ko maniwanan at hindi ako mabihis sa aking pong sasabihin sa bawat pinupuntahan ko. Ganito po yun. Ang nagsasabi nito na walang nakasunod sa mga kautosan ng Diyos ay napastanan sa Kanya. Pinalalabas nila na malupit ng Diyos at nagbigay ng utos na hindi kayang sundin ng tao. Ito ay malaking kasalanan sa Diyos na ito ay pamumuso. Marami nagsabi na wala naman nakasunod. Ang patayan nila, yung sa Hebrews 7 at saka sa Hebrews 8, na kung walang kakulangan ang kautosan, ay wala na sanang bagong utos. Ang hindi nila alam kung anong kautosan yun at binabagit na hindi nasunod. Ano po yung utos na hindi nasunod? Ang hindi po nasunod yung nakalagay sa Hebrews 10, 1 patuloy. Ano yung Hebrews 1 patuloy? Iyon po ang matuntunin
na hindi talaga nasunod ng Diyos ng mga tao. Halimbawa, yung kakatay ng hayop, ayon doon sa kabanata na yun, yung pagkatay ng hayop. Ngayon talaga totoo yun. Kung sa panahon na yung kakatay kayo ng hayop, unang-una, kaya na natin. Kaya hindi talaga nasunod. At marami bang tuntunin. Pero yung 10 commandment, nasusunod yun. Ang sabi ko nga dito, kapag ang tao ay may takot sa Diyos, masusunod niya ang utos ng Diyos. Naniniwala po ba kayo? Example. Ibigay mo ang Diyos higit sa lahat. Kaya ba natin? Gusto ko marinig. Kaya ba natin? Huwag kang sasamba sa larawan o revolto. Kaya ba natin? Kaya. Huwag natin gagamitin sa mga walang kabuluhan ang salita ng Diyos, ang pangalan ng Diyos. Kaya ba natin? Kaya, di ba? At magsamba tayo. Pag-araw ng pagsamba, kaya natin yun. Huwag ka igalan mo ang magulang mo. Nandyan. At iyan, ang 10 utos na yan, nandoon pa rin yan sa tinatawag na New Testament. Hanapin lang yung makukuha mo. Anong ibig kong sabihin? Na nasunod yun, ang problema nga lang, ang sabi ng Diyos, walang taong nabubuhay sa daigdig na ito na gumagawa ng mabuti na hindi nagkakasala. Paano natin mga sinasabi po yan sa Biblia? Sa 7:20 ng mga ngaral, nandoon yan. Nandoon din niya sa 1 John 1:8 and 10. Nandoon yun na kung sinasabi natin na hindi tayo magkakasala, ginagawa natin, dinadaya natin ang ating sarili at ginagawa natin sinungaling ang Diyos. Sa madaling sabi, ang ibig ko lang sabihin, i-clarify ko ito dahil maraming tayong mga natanggap na mga aral na para bang babaliwala na yung kautusan ng Diyos. Ang Diyos ay hindi nagbabago. Noon, ngayon at magpakailanman. Ang Biblia, ang nakasulat sa Biblia, hindi nagkakaroon ng kontradiksyon sapagkat may time element yan. Kung ano sinulat ko sa Israel lang yun. Kung ano sinulat dito sa New Testament, which na pwedeng i-apply yung tinatawag na sa Israel, pwede. Katulad ng ibawa. Ang sabi ng Bible, ang Panginoong Jesucristo ay nag-exist noon pa man. Sinasagayan ko lang po yung Bible study natin. Paano natin napatunayan? Kung magsasabi ang bawat isa sa atin na tungkol lang doon sa Genesis 1:26, maaaring malalabuan tayo. Pero yung Kawikaan 20, Kawikaan 8:20, patuloy, makikita mo na noon pa man, nag-exist na Panginoon. Kasama ng Ama, habang nag-create ng world. Nakakatuwa ko dahil noong pa ng panahon pa, nandoon na yung Panginoong Jesucristo. Sa Espiritu siya, kasama ng Ama. Tingnan po rin yun. Yung tinatawag na logic yung bakit nabuhay ang Panginoong Jesucristo ngayon. Itong siya ay mag-exist ng nagkatawang tao sapagkat may layunin. Ang layunin noon, napakasimple lang para tubusin yung kasalanan original ni Eva sa kani Adan. Pag binasa natin yung sa Romans 5, mapapansin natin yung pagkakasala ng mag-asawa ay dahil tayo ay mga tinatawag na sibling, nadala natin yun. Pero noong mamatay ang Panginoong Jesucristo sa krus, hindi naman sinabi na lahat. Ang nawala lang yung original sin. Dahil yung mga kasalanan ginagawa natin, yung hanggat hindi tayo lumalapit sa Diyos, hindi tayo naging born again. Hindi tayo pakikinggan ng Diyos. Bakit? Requirements yan. Requirements po yan. Nalayo tayo sa ating pabana. Gusto ko lang po na liwanagin ang tungkulin ng bawat tao. Ang tungkulin ng bawat tao, ang sabi nga
yan na ang kaligtasan ng tao ay work out your own salvation. Pagkatrabaho natin yan. Kasi, ang iba, sabi niya, walang problema yun. Kasi, pag dumating ang panahon na tayo ay huhukuman na ng Diyos. Sabi ko na lang si Pastor may turo yan. Hindi ko naman alam yun. Hindi yan excusable. Sabi nga ng ano yan, Hosea 4:6, my people are destroyed because of lack of knowledge. Dahil yan sa kakulangan ng kaalaman. Ngayon, bahagi ng kaalaman na yan ay inutusan tayo. Hanapin niyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapanaya sa inyo. Hanapin mo. Kaya kung pagkatapos mong basahin yung hanapin mo, hindi mo naman ginagawa. Sabi niya, gumawa lang ako ng mabuti, okay na. Tandaan po natin ito, maraming yung pakunwari na tao na kung kunwari nagagawa ng mabuti pero ang totoo, hindi naman makayun. Totoo yan. Nakalagay sa Bible yan na si Satanas pa rin kunwari ang hit ng kaliwanagan. Yun lang ang iba, lalapit sa iyo na parang asong, parang tupa, ngunit asong gubat pala. Kaya tayo, ang sabi sa 1 John 4:1, kinakailangan natin na suriin mabuti ang ating pinaniniwalaan. Basahin po natin. Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan agad. Ang bawat espiritu nagsasabi, ang bawat nagsasabi yung sumasa kanilang espiritu. Sa halip, ay subukin muna ninyo upang malaman kung mula sa Diyos ang espiritu sumasa kanila, sapagkat marami ng mula ang propeta ang lumitaw sa sanlibutan. Yan. Marami na ang propeta, ang mula ang propeta sa sanlibutan. Ngayon, ang danger ay nasa Ezekiel 14:9-10. Iyon ang danger. Ito po, pinag-usapan pa lang nito isang bahagi, yung tungkol sa ating kaligtasan. At mamaya naman, yung tungkol naman doon sa nangangaral, sapagkat minsan napagbibintangan ng mga pastor. Nasabi, ay, nilipersonal ako niyan. At nasabi niya, para bang galit pa ang tao, at iyan ang dahilan kung bakit lahat naman, at iyan ay pag-uudyok ni Satanas upang magalit tayo. Sapagkat ang sabi ng 5:8 ng 1 Peter, na umaali-aligid yan, umaali-aligid Satanas, at tumitin po lang yan para yung tao na atin po, nakapokus din yan siguro sa mga totoong pastor, nakapokus Satanas. Once na tayo ay nangumbinsi doon sa mga tao, ali-aligid yan. Kapag nakatimpo yan, yan na kukuntrahin lang mismo ang gagamitin yung tao na pinapaliwanagan, kukuntrahin yung paliwanag niya upang may kinaway siya doon sa dagat-dagatan na po. Ito po, ang tinatawag na danger sa Ezekiel 49:10. Kapag ang isang propeta ay naakit magpahayag ng mali, ako ang dumaya sa kanya. Kung magkagayon, itatakwil ko siya at hindi na ibibilang sa aking bayan. Siya at ang sasangguni sa kanya ay parurusahan ko. Kung ano ang ipaparusa ko sa propeta ay siya ko rin ipaparusa sa sino mang sasangguni sa kanya. Tayo ba ay sabi niya, sasabihin pa lang natin na kasi pasarap kasalanan hindi. Sinabi na maliwanag ang sinasabi. Kung sumangguni ka sa mali, kaya ano kailangan dito? Kailangan dito. Dahil ang nasabi doon na sa Hosea, my people are destroyed because of lack of knowledge. Kakulangan. Hindi sa walang alam, kakulangan sa kalaman. Maaaring ganito yan. Half gospel. Tandaan po natin ito. A half gospel is a half truth. A half truth is a half Christian. And a half Christian is a whole nonsense. Wala. Sabi sa Santiago 2:10, nasunod po ang lahat eh. Nasunod. Sumuwi ka sa isa. Wala ang lahat. Ngayon, madali bang maligtas? Hindi madali maligtas. Kailangan pang trabahuhan natin ayon kay Pablo o Pablo sa unsan nito. Sabi nito,
Ito ang masakit. Napakahirap ng kalagayan. Sa Matthew 18:7, napakahirap ng kalagayan ng sa daigdig dahil sa mga sanhi ng pagkakasala ng tao. Hindi mawawala kailanman ang mga sanhi ng pagkakasala. Ngunit nakapanginilabot ang sasapitin ng mga taong pinanggagalingan ito. Halimbawa, ito, i-elaborate na natin. Pero, mamaya-maya, kunin natin dahil pinupaho yung oras na ito. Nandang po natin, ano ang mga batas ng tao na antikristo? Marami yan. Napakarami yan. Ang tinatawag na juvenile law, antikristo yan. Bakit? Sabi ng Panginoong Diyos, paluin mo para tumilong ang anak mo. Sa Kawikaan, marami yan. Paluin mo. Ang sabi ng batas natin ngayon, huwag mo papaluin, magkukulong ka. Antikristo hindi. Ano ang utos ng gobyerno ng batas ng tao? Huwag papaluin. Juvenile law eh. Ang sabi naman ng Diyos, paluin mo para tumilong. Sino susundin natin? Diyos o ang tao? Kahit na batas ng Diyos yan, sinasabi ko sa kanila, pero padaanin natin sa maganda upang padisiplina ng mga bata ng maayos. Sunod, RHB. Walang tao na nakakabuhay ng kahit na mikrobyo. Pagkamat ito malalim, dahil lang sa para bang hindi kayo payag, na nag-asawa yung bata, ng batang-bata, si ang anak ng sikanda, paano pa kayo yun? May puntos ng mga tao. Pero sabi ng Panginoong Jesu Cristo, ang aral ng Diyos ay iba sa aral ng tao, 663. Sabi sa 55, 8-9, your thoughts are not my thoughts. And your ways are not my ways. Ang pangangaral mo, hindi katulad ng pangangaral ko. Sabi ng Diyos, huwag kayo iba tayo. Ngayon, ang importante na nagkamali ang ating mga ninuno. Naturuan yung mga bata pa tungkol sa pagpapamilya. Bakit? Dahilan sa doon nakasalalay ang tinatawag na birth control, ang tinatawag na parenthood, doon nakasalalay sa una pa lang na bagay. Kaya ang bawat mag-aasawa dapat pag-isipan kung ano muna, ilalapit mo muna sila sa Diyos. Kaya meron tayong tinatawag na yung pangangaral ng mga pari daw ng araw, maski o kasalukuyan, na parang seminar, para malaman ang gagawin nila, pero ang totoo, hindi nila natouch yung puso ng tao sapagkat ang sabi ng Bible, pag mali ka, hindi sasabay yung himala sa iyo. Pero kung sa totoong mga ngaral, iyan ay ipinagawa. Masakit man isipin, masaktan man sila, ang mahalaga sa tanongin mo. Ikaw ba may trabaho na? Ikaw ba may naipin? Ikaw ba walang sakit? Pamilya mo. Karapatan natin tanongin mo. Baka mamaya ay yung pamilya ng pangasawa, depress sa ulo. Ano mangyayari? Hindi talagang mapapahama. Pero yung tungkol doon sa anak siya ng anak, ang tanda natin, pamukusong sa Diyos pag tinukla natin yun. Bakit? Walang tao na nakabuhay na kahit isang living thing. Ang masasabi ko lang doon yung panahon ni Unan. Si Unan, kung makatandaan niyo sa Biblia, asawa niya na pang-asawa ng panganay. Pagdating sa kanya, ayaw niya magkaanak yun sa babae, kaya nilalabas niya yung pamilya niya. Ano nangyari? Pinatay siya ng Diyos. Si Biblia pa lang buhay na pinapahalagahan ng Diyos yan. Kaya yung mga tinatawag na Diyos, si aborto na yun, puro anti-Kristo. Dahil ang sabi ng Panginoon, kapag ang isang babae ay hiniwalay ng lalaki at mag-asawang ulit, ang dahilan sa yan pinagtutulangan ng ng kanyang asawa, anong mangyayari? Sabi ng Panginoon, sa Yesu Cristo, ang mag-aasawa diyan ng galaw na rin. Mahigpit, ganyan kahigpit ang itinuturo ng mga sa gobyerno at ng mga simbahan, palagay ko, hindi na namin na ganito kadami ang tao.
Ang nakasira ng ating pong lipunan ay ang tinatawag na RHB. Ay ang juvenile law. Bakit? Marami ang kaming inaayos ng mga bata pa. At mapapansin po ninyo, mas nakagawa ng krimen, hindi nakukulong, pinakalibuan. Kaya, papauliin, kung wala rin gamit na maayos, dinadamitan sa ng gagawin ng Kaya, nakakalungkot na kinakampihan ng gobyerno ang kamalian ng tao. Pero wala tayong magagawa. Ano magagawa natin? Nandiyan na yan eh. Pero, tayong mga Kristiyano, kinakailangan natin na turuan mabuti ang ating mga anak upang magkaroon ng banal na takot sa Diyos. Ano yun? Kapag anak, kapag ikaw ay namatay. Tinatanong ko muna gawin mo. Sabi ko, masama po ba mga bata, sabi ko sa high school, ang murahin ng tatay, masama po. Yan. Ang ibig sabihin, alam mo lang masama mabuti. Kaya kung ikaw ay magkasala, maaaring hindi ka parusahan ng wala na pinagmamalaki mo, pero sa Diyos mananaligtas. Alam mo lang masama mabuti. Kaya sabi ko, sana magbago ang buwan. Ngayon, doon naman tayo, kung mahigpit ang patakaran ng Diyos sa mga taong tagapakinig, mas mahigpit din sa mga tao na nanangaral. Bakit? Kailangan sasabihin namin, ang layunin talaga ng Diyos at ng mga totoong pastor ay upang ipahayag ang katotohanan, may masaktan. Masabi nga lang ni Pablo, hindi mapipigilan ang salita ng Diyos. At sinabi rin sa Jeremiah 20 verse 9, ito ang doon kami sila Sister Lynn doon sa first one, doon sa church na sa Alabang. Yung bata bang pastor, kanina dito. At totoo naman talaga, dahil yung sinabi niya, yung dito sa yung kanyang unang sinalita, yung dito sa ano yan, 20 verse 9. Ngunit kung sasabihin ko, kanilimutan ko na si Yahweh, at hindi na ako magsasalita para sa kanyang pangalan, para naman ako'y na nagdadagablag sa aking kalooban ang iyong mga salita. Ako'y nakukulong sa aking buto, sinisikap kong tiisin ito, ngunit hindi ko kayang pigilin. Sabi ko, pag ikaw pala ay sa Diyos, at totoong ikaw ay naglilingkod, hindi mo talaga kayang pigilan, ha? Maski silang pumigil, hindi mo kayang pigilan. Kaya nga, ang iyong lingkod, maski siya na pumunta. Hindi naman ako nakakasakit ng damdamin, pinapauna ko, mahal ko kayo. Kaya sasabihin ko ito sa inyo, na kung hindi ko naman ito sasabihin sa inyo, ito ang mangyayari. Sabi nito sa Ezekiel 3:6-11, 27 at 20:39. Ganito ang sinasabi. Pakinggan po niyo mabuti. Na sana po, matalim sa ating mga puso upang hindi nyo naman kami sisisihin kung halimbawa at hindi kayo matitisod talaga kung kami magsasalita ng medyo natas ang ego nyo. Sapagkat ito ang aming tungkulin. Sabihin ko na. Sabi dito, sa 6, ang pupuntahan mo'y mga taong nakakaunawa sa mga sasabihin mo. Ngunit hindi sila makikinig sa iyo sapagkat ako mismo'y ayaw nilang pakinggan, matigas ang ulo nila. Ngunit ikaw ang gagawin kong katapat nila. Patitigasin ko ang iyong kalooban tulad nila. Ang ulo mo'y patitigasin kong higit pa sa batong buhay. Huwag kang matatakot sa paghihimagsin ng sambayang iyon. Sinabi pa niya sa akin, pakinggan mo mabuti at sa tandaan itong sasabihin ko. Pumunta ka sa mga kababayan mong itinapon na tulad mo, sa makinig man sila o hindi, sabihin mo ang ipinasasabi ko. Kailangan sabihin. Ngayon, ang pinapasabi sa atin nakalagay na sa Biblia, ano po? Sabi nito, sa Ezekiel 2:7, sa makinig man sila o hindi, sabihin mo sa kanila
ang ipinasasabi ko pagkat sila'y talagang mapaghimagsik. Sa 3:27 ng Ezekiel, kung may gusto akong ipasabi sa iyo, muli kang makapagsasalita. Kung magkagayon, sasabihin ko sa kanila ang ipinasasabi ko. Ito na. Kung gusto nila makinig sa iyo, makinig sila. Kalayan mo yan, may hamo na eh. Kung ayaw nila, huwag. Pagkat talaga sila mapaghimagsik. Sabi dito sa Ezekiel 20:39, sinabi ni Yahweh, bayan ng Israel, kung ayaw kayong makinig sa akin, huwag. Ano po ang napansin niyo? Obligasyon ng isang pastor, obligasyon namin ng mga pastor, ang sabihin ang pinagsabi ng Diyos. Kung hindi, ito na. Kung hindi. Ezekiel 33:7-9. Ikaw tao ay ginagawa kong bantay ng Israel. Ano mang marinig mo sa akin, ay sasabihin mo sa kanilang bilang pamala. Kapag sinabi ko sa tao, masama na siya mamamatay at di mo ito ipinaabot sa kanya upang magpagbagong buhay, mamamatay na siya sa kanyang kasamaan. Ngunit, pananagutan mo ang kanyang kamatayan. Kalahin mo, pananagutan. Hindi mo sinabi. Kaya sinabi doon sa Pahayag 20:7, mga duwag, itatapos sa impyerno. Ito sabi, ngunit kapag dinadaan mo ang masama, ngayon may hindi rin nagbagong buhay, mamamatay siyang makasalanan. Ngunit wala kang pananagutan. Di ba? Ang ganda? Wala kang pananagutan eh. Dahil sa sinabi mo eh. Kaya kadalasan sa mga pastor, ganito ang ginagawa. Sinasabay ang maling aral. Bakit? Kasalanan ba sa Diyos yan? Hindi. Sabi dito sa Tito 1:13, ang patutuong ito ay tunay. Dahil dito isawayin mong may kabagsikan sila. Bakit? Upang mga pagkagaling sa pananampalataya. Yun palang layunin upang magpakagaling. At sinabi rin yan sa 7:27 ng Ecclesiastes. Sabi dito, narito, ito'y aking nasumbungan, sabi ng mga larang, na inaagapay ang isang bagay sa iba upang matagpuan ang kadahilanan. Kaya pala mayroong tinatawag na pagkatalo minsan. Halimbawa, sabihin natin, kausap kung sabihin natin na mali talaga. Sabihin natin na ibang halimbawa, nagtalo kayong dalawa tungkol sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Iyon ba? Ikaw may kasalanan? Hindi. Mahal mo siya eh. Sinabi mo sa kanya totoo na kapag ikaw ay nagsamba sa Diyos-Diyosan, simula sa oras na ito at hindi ka nagbago, pag ikaw ay kinuha ni Lord, hindi ano. Totoo hindi. Nakalagay sa pahayag doon sa hatulan. Ang mga sumasamba sa Diyos, ang mga diwag, sumasamba, ang mga magkukulang, lahat yan, silang lahat ay ibubulid sa lawa ng apoy na at asupre. Iyon ang pangalawang kamatay. Kasama yan doon sa hatulan. Ngayon, pag sinabi mo ang mali sa kanila, at hindi mo sinabi sa kanila ang mali na yan, at alam mo, ang sabi ng Bible, sa gawa at sa Santiago Adel. Kung alam mong tama, hindi mo ginawa, nakakasala. Dahil na nakataya diyan ang kaluluwa ng tao na nilalang din dahilan sa iyo, dahilan sa Panginoon sa Kristo. Maraming mga bahagi ng mga ng Biblia ang papatutuo na dapat sabihin ng isang mga ngaral. Yung totoo, para hindi tayo mapulaan ng mga tao, basahin natin sa Biblia. Pag pinasa natin sa Biblia, kahit na medyo masakit, ang kagandahan nga yan eh. Ang masakit, katulad ng ngipin yan. Pag masakit ang ngipin mo, pinabulot mo, isahan lang. Pero pag hindi mo yung pinabulot, patuloy yan na sumasakit. Nakakalungkot dahil sa maraming mga tao ang nami-misinterpret ang mga nangangaral na totoo. At tandaan mo ninyo ito. Kapag totoo ang nangangaral, sisiguruhin ko sa inyo, hahatakin ka, hindi
talagang ang Diablo patuloy na pipirusuin ang mga taong nakikinig sapagkat masakit yan sa tainga ng Diablo. Masakit yan ang katotohanan. Kaya tayong lahat na natutuwa tayo kapag pinag-uusapan Diyos mature na niya. Sigurado yan. Kapag ang isang tao ay mature, gusto niya pag-usapan Diyos. Pero pag oras na hindi mature, ang gusto usapan sabong. Gusto usapan yung mga bagay na walang kwenta. Pero ang tao na naghahanap ng katotohanan at hinahanap niya ang langit ay mayroon talagang konting trabaho. Work out your own salvation. Iyan ang sabi ng Panginoon. Hirapan mo ang inyong kaligtasan. Sapagkat ang ngayong panahon na ito, akala natin, patut na ako kung napapansin ko, bakit kaya ang karamihan ng tao? Kaya na ayaw nila sa ganitong babae. Bakit kaya ang ayaw lumapit sa akin? Nakahula na po kasi yan. Pag binasa mo ko yung aklat ng Matthew, yung binhi, kung lang sa 4 na parte, isa lang doon ang matabang lima. Sinigudahan po yan ni Panginoon Kristo na sabi niya, yan na, pumasok kayo sa makipot na pintuan. Sapagkat marami ang papasok doon sa malawak na daan sa kapahamakan. Nakalagay po yan, at sa sinabi niya doon sa mga kahit na magkasindami na buhangin sa dagat ang mga tao, kakauntinan ang maliligtas. Ngayon sana, doon sa kundi na yun, doon tayo. Sana mo kundi na tayo. Alam po ninyo, yung panahon ni Lot, ano po ang nangyari? Talagang mahal na mahal lang yung tao. Ang problema lang yung tao. Yan na, talagang nagumon sa kasalanan. Ang sabi nga ni Abraham Panginoon po may limang po na mananampalataya pa. Yan na, gugunawin mo ba ang sulutin ko mura? Sabi niya, hindi limang po yan Kung may 4 na po, hindi rin. Hanggang naging 10, sabi, kung 10 po, Panginoon, gugunawin po ba ninyo? Sabi niya, hindi. Noong ginunaw ang sulutin ko mura, ilan lang ang tao na, ano yan, na naligtas. 3 lang, 4 dapat, di ba? 3 lang. Ngayon na lang ibig sabihin. Ang sabi ng Panginoon, ayan ang isang logic natin, na kapag ang mini-part ay ang mananampalataya dito at least 10%, hindi tayo nadaanan na kung ano mga kanina. Pangako ng Diyos yan. Pero kung kulang sa 10%, ano na natin mangyari? Ako may kwento po ako. Habang mga kaibigan. Ang kwento ko po ito sa amin sa Pilipinas. Alam niya ni Pilipinas. Alam niya ni Pastor, sa lugar namin walang kalamidad. Bakit? Ang simbahan doon, ang born-again na churches doon, halos parang sinihan. Kadami, hindi ka kung saan napapasok. Kaya may napopo kayo na kasurso doon, nagkaroon ng kalamidad, landslide, wala kayong balitaan. At from time to time, inaalam ko, ano yung bagay dyan, ano nangyari? Walang naperwisyo. Wala. Kasi kung saan malapit talaga ang Diyos. Alam natin na kung saan lugar malapit ang Diyos, malapit din ang Diablo. Pero, no one is above the law. Sabi nga. Walang sino man na makatatalo sa kapangyarihan ng Diyos. Pinapakita niya ng himala. Sabi ng Panginoon, pag oras na hindi naman ang tao makinig sa Kanya, ang sinasabi sa Biblia ay ganito. May sinasabi dito na hindi natin masisisi ang Diyos. Bakit? Ang sabi dito, hindi natin masisisi ang Diyos. Sabi sa Romans 1:18-20, nahayag mula sa langit ang purot ng Diyos laban sa lahat ng kadapastanganan at kasamaan ng mga taong sumisigil sa katotohanan
sa pamamagitan ng kanilang kasamaan. Ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag yamang inihiyan ito sa kanila ng Diyos. Mula pa ng likhain niya ang sanlibutan. Ang kalikasan di nakikita, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at ang pagka-Diyos ay maliwanag na inihayag ng mga bagay na ginawa niya. Kaya wala na silang maidadahilan. Yung Diyos hindi masisisi. Ayan. Sapagkat ang buot ng Diyos ay nahayag mula sa langit laban sa lahat ng kasamaan at kalikuan ng mga tao na mga sinasawata ang katotohanan ng kalikuan. Sa 19. Sapagkat ang nakakilala tungkol sa Diyos ay hiyag sa kanila, sapagkat ito'y ipinahayag ng Diyos sa kanila. Yan. Ipinahayag ng Diyos sa kanila. Kaya wala nang masisisi. Sabi niya natin kanina, ay si Pastor may kasalanan, teka muna. Sabi dito sa Gawa 20:26-27, kaya sa araw na ito, sabi ni Pablo, sinasabi ko, hindi ako mananagot kung mapahamak ang sino man sa inyo. Sapagkat ipinahayag ko ang lahat ng nilalayo ng Diyos para sa inyo, wala akong inilingid kahit ang anuman. Wala siyang nilihim kahit ano. Ngayon, sinabi naman ng Panginoon Kristo, hindi mo na nagpasisisi. Bakit? John 15:22. Kung hindi ako naparito at nangaral sa kanila, di sinsanay wala silang kasalanan, ngunit ngayon wala na silang maidadahilan sa kanilang kasalanan. Sino dapat isingin kong magawin? Ano? Alam ko rin itong iyan na bagay ng encouragement na sana yung mga mahal nyo sa buhay. Kung halimbawa may mga mahal kayo sa buhay na isigulaki, pero mahal nyo, anong gagawin nyo? Sasabihin. Dalaw mo naman sa isisi. Sapagkat bakit sa isisi? Sapagkat sa aking palagay ko lang po ito ang isisi po, ang nagbibigay lamang, nangangaral lamang ng ganito, na kadalasan binabasa na sa Biblia para hindi tayo maligaw. Ang sabi ng Bible, lahat ng kinapitan. Alam po ninyo, ito, sasabihin ko sa inyo, hindi kasi mag-imaman. Sa mga tao, na mga atender. Pero sa mga lingkod ng Diyos, pinagbabawal na magpayaman ka. Bakit? Salamat sa Diyos. At ngayon, binubulgar ng mga masawa na gawain ng mga pastor, ng mga malalaking organisasyon. Sila ay naglilingkod at tahasan kong sinasabi, maski, di ba tingin ako dito? Dahilan dito. At nakalagay sa Bible, napakadami ng mga verses na mababasa ka na talagang pinagbabawal sa isang mga gagawa ang magpayaman sa sarili. Kaya ba nakalagay sa ikatlong utos thou shalt not use the word God in vain. Huwag mo gagamitin ang pangalan ng Panginoon sa mga walang kabuluhan. Kaya ako hanga ako sa mga pastor dito, sa trabaho, sinsinado. Kaya wala silang problema. Kung may nagbibigay, karapatan lang niya tanggapin. Bakit? Ang sabi sa Biblia sa Galatians 6:6, sa mga nangangaral ng salita ng Diyos, ay bahagi na ninyo ng mga inyong mga kinikita. Kaya wala namang huwag mo lang gagamitin ng maghingi sa mga kanto, maghingi sa mga boss, para ibigay doon sa quota mo, sa boss mo. At mapapansin nyo ngayon, maski sa Saudi, nagsabi sa akin yung kasama namin ng gabi. Binabawasan pa sila ng 10%. Nagkakalo ko kasi na sa halip na sila magbigay, ayon sa binisa na nakalagay sa Mark 10:42-45, sa halip na sila alipin, sila ang Diyos. Nakalagay yan kung hindi nakalagay sa Bible at hindi ko sinabi,
Magagalit sa akin natin. Dahil sabi ng Panginoon, sabihin mo sa akin. Kaya, sabi ko, kahit naman namin kumukunta sa akin, maski doon sa pinapunta namin ni Pastor naman, ayaw lang mag-preach pag nandun ako. Dahil sa yung mga pinupuna, pinupamalian din eh. Kaya sabi ko, hindi na pupunta dito, sabi ko, Pastoral. Kasi, pinupunta nila yung totoo. At ang kanilang talagang iniisip, na naghingi mga sa akin, ituro mo naman yung tayo. Sabi ko, hindi ko ma-appreciate. Lastly, gusto kong ipaabot po sa inyo noon. Pinakuha ko ako ng first book, Bible book doon sa sa kay Atty. Miligar sa kay Atty. Arias. Kaibigan ko yung payo, bibigyan ko ng 40,000 pesos monthly, libre bahay, basta susundin ko lang ang turo nila. Pinandihan ko po. Bakit? Hindi ko nilibig ang kanila ko. Dahil na pakinggan ko yung kanilang pinabasa sa akin yung outline nila sa ituturo ko. Sabi ko, I'm so sorry. Kaibigan ko kayo. Pero hanggang dito na lang ang pagkaibigan natin tungkol sa spiritual, pero doon ako sa ating pagkakaibigan. Nasa ito yan. Iyan siya katulad ng lagi pumupunta dito sa akin mo. Dito sa taas. Doon sa nung sinusundo ako para lang magkampanya kami kay Nakson. Kaya marami tayong naranasan. Hindi ko pinapapalit. Ang gusto ko, maligtas ang tao. Hindi maligaw ang tao. Amen po ba? Payag po kayo? Amen. Ayun na tayo manalangin. Tuloy mo ko lang po tayo. Awa namin Diyos na banal at kaibigan. Maraming salamat po. At binigyan ko ang lingkod ng katapangan na ayon sa iyong salita ng mga duwag na Ezekiel. Kaya Panginoon, sa oras na ito, nagiging ko sa focus balay na Espiritu na punuin po ninyo ng wisdom ang bawat puso narito sa punong kani-kani ng mga pamilya upang magkaroon ng kapayapaan, upang malaman ang katotohanan. Nais ko po Panginoon i-vlog sa iyo ang lahat Panginoon ng dito sa LCC kasama ng kani-kanilang pamilya na balutin po ninyo ng banal na dugo ng Panginoon Jesucristo upang manatiling ligtas at malayo sa anumang uri ng sakuna, sakit at karamdaman. Nilalangin ko po ang aking po mga kapatid dito. Nais ko po na itaas sa iyong trono, lalo-lalo na Panginoon, ang mga taong tunay na naghahanap ng katotohanan. Nais ko po Panginoon, nahipuin po ninyo ang kanilang puso at isip upang ang banal na Espiritu ay magkaroon ng puwang sa kanilang puso. Ama, ito po, andito po ang inyong mga anak. Nais ko po Panginoon na sa pamamagitan ng lamang ng iyong mga salita na amin pong basa ay magkaroon po ng panibagong pag-asa at panibagong at tama na pananampalataya. Paspasan po ninyo kami lahat sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Hallelujah. Amen. Salamat po sa salita ng Diyos. Sana po ay araw-araw natin ang may sa buhay, no? So, sa oras na ito ay tayo po ay dumako sa mga kaloob at habang tayo po ay nagbibigay, may special po number si Bradley. Pwede na po tayo bigyan. Sa habang panahon
Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa blessing, Panginoon, ay pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, Panginoon, at sa pagbibigay mo sa amin ng mga trabaho, Panginoon, at sa pag-iingat na hindi mo kami, Panginoon, pinapabayaan. At muli, Panginoon, kami pinabalik ang papuri at pasalamat sa Panginoong Jesucristo lamang. Amen. Amen. So, sa oras po na ito po, ay dumako po tayo sa announcement po. Sa linggo po, may yung service call po natin, 9:30 po, sa pamumuno ni Sister Bing. At agahan po natin lagi at para po ay masundan po natin yung kanyang Sunday school. At sa ano po natin, Sunday service po, magsisimula po sa 10 ng linggo po, 10 a.m. po. At sa Sabado naman po, may prayer meeting po. So, 6 po yung simula. Kung sinong nais gustong sumali, ay pumunta lamang po dito. Yan lamang po, may dagdag po. So, wala na. So, tinatawagan ko po si Pastor Rod para sa pangwakas na panalangin. Ay pagkatay muli tumayo, awitin po natin yung Tugad Bilang Glory at ibabalik po natin sa ating Diyos ng kapurihan. Paglakad sa liwanag